Yo, Katinders or female casual battle rap fan at nandito tayo ngayon para manood, mag-react at mag-review ng rap battle. Kahapon, finilim ko yung Poison 13 versus Goryong Talas and sadly, hindi na save yung screen record ng round 2 and round 3 Poison 13. So, ayoko na siyang ulitin. Ibang battle na lang muna yung gawa natin, yung mga old muna yung gawa natin. And the naisip kong gawan ngayon is yung semis ng Isabuhay 2024, which is Vitroom versus Lakwan. Parang naisip ko lang magandang mag-Vitroom reaction video ngayon, no, since nagkaroon kami ng picture nung day 3 ng Ahon 15. Ayun pala guys, galing ako ng Ahon 15 day 3. Yan, umattend ako nung live, parang nung ano lang yon, last week lang, ganyan. And binigyan tayo ni Papa Benji ng shirt. Yun, naisingit na. Yan, suot ko ngayon, Hypebeat. Ito yung claw version ata in type shit. Binigyan tayo ni Papa Benji ng 3 t-shirt. Yung isa, nasuot ko na kahapon. Makikita niyo yun sa TikTok suot ko and sa FB Reels. Tapos yung isa, sinuot ko naman nung mismong event. Kasi nung binigyan niya ako nun, parang nagpalit ako ng damit. Yun. Ito yung pangatlo. Suot ko siya ngayon. Pato yung likod. Yan. Diba? Punk na punk. Metal na metal. Diba? Gaya yung mga font ng metal eh. Pag umattend ka ng mga gig, ito yung mga suotan nun eh. So mga di nakakaalam, ang cause ng Hypebeat clothing is para siya sa mga fan ng hip-hop at metal at the same time. Yes, pasok na pasok tayo doon. Kasi bago naman talaga ako maging hip-hop fan, isa akong metal. Parang ang pick me pakinggan, di ba? Basta yun. Shoutout Papa Benji Rayala. Thank you so much po. Mag-shoutout pa lang muna tayo. Bale, ito lang din yung mga shoutout ko kahapon. Eh kaso, naka-screenshot na dito yun eh. I-shoutout ko na lang din ulit sila since nga nag-fail yung content ko kahapon. Ito, shoutout kay Navi or Pila. Yan, nagbagsak siya ng $4. Kahapon hindi ko pa alam kung bakit may green tas $4 sa inyong comment niya. And tinanong ko sa tropa ko, ba't yung comment niya kakaiba? Sinabi nila parang donation daw pala to. So yun, thank you so much Navi sa donation mo. 30 talaga yan, request po next Zaki versus Kram. Thank you, shoutout na rin po. Shoutout kay Navi or Pila, yan. Thank you so much po. Yung Zaki versus Kram, gagawa natin yan. Iisa-isayin natin yung mga old videos pag meron akong sariling cellphone. No? Yung kasi nangyayram-hiram lang ako eh. Shoutout kay Erickson Nabalos 2051. Pa-shoutout naman Ate Kat, more reaction. Shoutout kay Erickson, yan. Tama. More reaction pa nga, sana. More battles to come, more reaction to come. Shoutout kay Micaela Lopez. Di talaga ma-skip ads mo, Lods. Pa-shoutout na lang next vid. Micaela, babae ata to. Shoutout Micaela. Thank you so much sa hindi pag-skip ng ads. Let's go, Vitroom versus Lakwan. So yun, nakita ko si Vitroom ng flip top live. Tapos na event nito, nagkukuhaan na ng TF yung mga MC. Tapos dumating siya. Tapos wala lang, nagpa-picture ako. Na-shy ako, nahiya. Ganun. Let's go. Simulan na natin to. Isabuhay semi-finals natin! Kung hindi, alam ko yung jokes nabanggit. Okay, let's go! Si Vitroom, pinili niya ba una? Slug 1! Tournament battle to, ito ang hurado natin. Tig 2 minuto dapat, pakinggan natin unang banat po. Let's go! Bago tayo mag-umpisa, ito nga pala galing Bad Street Clothing, oh. Ang pagkano lang sa umpisa. Okay, game? Game. Okay, game. Tol. Okay. Simula sumali ako ng Isabuhay, nasira buhay ko. Tinanggap ko lang naman yung alok, walang ibang dahilan kundi dahil sa Ito. Itong suot na jersey ni Slakwan. Ito yung isa sa binigay ni Papa Benji nung day 3. Hindi ko ma-flex ngayon eh. Ginamit ko kasi nung nasa labahan. Paano ko pa ipagsisigawan na ginagawa ko to para sa mga tao? Kung matamis na tagumpay para sa karamihan ang makita ang mapait kong pagkatalo. Pero alang-alang... Oo nga no, kasi kung iisipin mo, kung ang natuloy GL versus Lakwan, parang iisipin agad ng mga tao, underdog si Lakwan kay GL. Ngayon, paano ko pa ipagsisigawan na ginagawa ko to para sa mga tao? Kung matamis na tagumpay para sa karamihan ang makita ang mapait kong pagkatalo. Pero alang-alang sa mga sumuporta, pinaghandaan ko tong labang to. Sa katunayan, sa sobrang paghanda ko sa laban na to, nandun na sa labas yung mga bubugbog sa'yo, pati sa mga judges, kung sakaling matalo ako. Yan si Slakwan. Kasi, lahat ng mga nakatingin sa lente, matik Vitroom versus GL daw. Putang ina, Vitroom versus GL daw. Pero sa paglabas ng aking reflection, makikita agwat ng writing skills hanggang sa yung pinapangarap yung mga salamin sa finals gagawin to Shattered Dreams. Kaya kung inaakala na itong... Vitroom, Shattered Dreams. Vitroom is salamin, di ba? Tas Shattered Dreams, mga nabasag na pangarap, parang ganun.
Pinapangarap yung mga salamin sa finals gagawin to shattered dreams. Kaya kung inaakala na itong basag na salamin na kaya niya akong masugatan, ngayon palang isi-sweep na kita na sa pagbang ko, wala ng bubog na matapakan kasi sino ba to? Beatroom, most improved ng 2023? Tangina, isang tulonggis na naka-adapt ng humor namin kaya natutong mag-comedy. Tas most improved, tangina, most improved, anak ng puta, inangkin yung taon. Inangkin yung taon. Nawawala na siya dito. Most improved, anak ng puta, inangkin yung taon. Samantalang ganyan na ganyan ako nung pumasok dito ah. Ba't ako hindi naman naging ganon? Kaya kahit marami nagsasabi, pinagpipilitan ng madami na gumagaling na to, andito lang ako sa gilid, nakaharap sa salamin, tinititigan yung dating ako. Kasi okay. Sa'yo pa mismo nang galing na yung flip-top ginagawa na namin perya. Pero itong subdivision boy nung lumabas sa comfort zone yung subdivision ng na-explore niya squatters area. Hipokrito! Kupal! Isa ka mapagbalat kayong tunay. Yung natapatan ng glass prism, yung natapatan ng spotlight, yung glass prism, lumabas ang iba't ibang kulay. Mula sa bubog. Prism, kung hindi ako nagkakamali, yun yung ano. Yung, maglalagay na lang ako ng picture dito kung ano yung prism na natapatan ng araw, tapos magiging rainbow. Natapatan ng spotlight, yung glass prism, lumabas ang iba't ibang kulay. Mula sa bubog, salamin, prism reflection, hindi na to aabutin pa ng bukas. Glass prism reflection, hindi na to aabutin pa ng bukas. Lahat to'y umiikot sa salamin hanggang sa di mo mapansin. Ito'y bubaray na kung bumutas. Tangina. Tangina. Semis pa naman. Semis pa naman. Okay. Tinapos na. Bukas. Lahat to'y umiikot sa salamin hanggang sa di mo mapansin. Ito'y bubaray na kung bumutas. Tangina. Oh, meron pa sana yun, halata eh. Meron pa sana yun eh. Disclaimer ko guys, napanood ko na to isang beses. Napanood ko na siya. Kaya ganun yung reaction ko ngayon kasi syempre, pagka, alam mo, medyo limot mo na sa lumipas ang panahon sa dahil mo na rin napanood na battle. Kaya parang bago siya ulit. So, yun. Halata nga na, ano na putol tong round 1 is lock 1. Dapat meron pa to eh, halata eh. Sa mga linya niya, nagustuhan ko yung yung joke niya na paglabas may bubugbog, pag natalo siya sa labas may bubugbog na sobrang handa niya, yon, nakakatawa yon. Very stock one siya. Tapos yung salamin magiging shattered dreams. Tapos yung natapatan ng spotlight yung salamin, lumabas yung iba't ibang kulay sa prism keme. Yon, bali yung angle umikot sa pangalan ni Beatroom na salamin. Yon, nilaro niya dun. Kaso bitin talaga to. Kaya natin round 1 ni Beatroom. Bago ako magsimula, pakyo kayo lahat! Wala na mag-aagis din eh. Inadapt ko yung estilo nila. Tangina, bullshit ba to? Inadapt ko humor nyo, buti hindi ko naging kamukha yung putang inang to. Tanginan to, porke gwapo, mata pobre na, hindi ako mayaman na repa. Kung mayaman ako, saan hindi ako umuutang kay Enigma? Pero pag nag-champion ako, sige, mata pobre o rekta. Kayong dalawa ng pangit mong asawa, sasampalin ko ng pera. Very Beatroom. Hindi ako mayaman, pero iba ako sa'yo, pre. Pinanganak akong walang pera kasi hindi ko kailangan ng retoke. Ikaw yung pangit ng... Pinanganak akong walang pera kasi hindi ko kailangan ng retoke. Pinanganak akong walang pera kasi hindi ko kailangan ng retoke. Medyo hindi ko gets. Siguro kasi diba si Lord, parang hindi ibibigay sa'yo lahat. Kunyari, kung pogi ka, gagawin ka niyang mahirap. Kung pangit ka, gagawin ka niyang mayaman. Parang, baka ganun yung sinasabi ni Beatroom. Na pinanganak akong pogi, kaya hindi ko na kailangan ng retoke. Ha? Ang gulo puta. Alam ko kasi si Beatroom, di ba 80 si Beatroom, di ba maniniwala si Diyos yan? Hindi ako mayaman, pero iba ako sa'yo, pre. Pinanganak akong walang pera kasi hindi ko kailangan ng retoke. Pinanganak akong walang pera. Ikaw yung pangit ng walang pera, kamalasan mo ay doble. Yung mukha mo ang dahilan kaya the people is mata pobre. Pag 3 years nagkupal, yak, Jejimon, ang dungis talaga. Pag si Beatroom kupal, ang saba, okay lang, pogi naman siya. Yes! Pag kayo lang gago, creepy, what the fuck, ang asim. Pag si Beatroom gago, oh my God, he's so bad, but maybe I can fix him.
Maybe I can fix him. Tignan mo yung itsura! Talagang pawis yung puhunan! Kahit wala Pawis akong yung puhunan. ang sarap mong tulungan. Ako na bahala sa anak mo! Hahatid ko sa ampunan! Kasama asawa mo kasi minor pa yan nung iyaya mo sa kantutan. Personals agad! Para alam mo agad kung sino ka man. Hindi yung nagbabasa ka ng Reddit para may estilo ka dyan. Lahat ng mga hate comment, pinapansin. OA siyang masaktan. Sa bagay, pag masyado kang pangit, mahirap maging nonchalant. Pag masyado kang pangit, mahirap maging nonchalant. In real life, totoo eh. Kasi, mapapansin nyo, yung mga pogi, ako pansin ko yan, yung mga pogi, wala silang substance madalas. Kahit pala sa magaganda. Sa magaganda at pogi, mapapansin mo, sila yung mga walang personality. Kasi, pag nasa yun na yung looks, hindi mo na kailangan ng character para mapansin kayo. Alam mo yun. Unlike pag pangit ka, hindi ka mapapansin kung walang special sa'yo, sa character mo or personality mo, ganyan. So, yun, totoo yung sinasabi ni Bitrom na pag pangit ka, mahirap maging nonchalant. Pag pangit ka, you'll try harder eh, kasi wala ka na maitsura eh. Unlike pag may itsura ka, things will work for you na lang eh. Lahat ng mga hate comment, pinapansin. OA siyang masaktan. Sa bagay, pag masyado kang pangit, mahirap maging nonchalant. Nag-Reddit lang, meron ka ng words na prism, friction, emancipation. Sakto nabanggit ni Slackwon yung prism. Parang naging rebat tuloy siya. Nag-Reddit lang, meron ka ng words na prism, friction, emancipation. Moment of truth. Wow! Bagong konsepto. Di ba feelings water to? I-wordplay mo yung mga yero. May internet lang, hindi ka nag-eto. Tapos manggagaya din. Dati junk shop lang to. Ngayon, isa na siyang recycle bin. Recycle bin na up ba yung tinutukoy? Kaya na mag-bars. Basically, 3GS style. Walang bagong tunog. Samantalang ako, ang sarap pakinggan. Parang pepeng umutot. Inaabangan ang palabas parang titay puputok. Ikaw puro ka lang pabalat parang titay mong supot. Ba basic lang? Pero ano ka ba? Nakabatay ka sa mga lahit para may binubunga ka? Di puta ka! Nadidiligan ka pala kapag dinuduraan ka. Nakaugat sa mga... Puta ka. Nadidiligan ka pala pag dinuduraan ka. Tapos ano pa yung isang sentence pag sabihin yan? Umaasa sa lait para magkabunga. Parang ganun. Bali ang meaning nung puta ka, nadidiligan ka pala pag dinuduraan ka. Parang somehow gusto ni Slackwon yung lait kasi doon lang siya napapansin. Parang ganon. Pero ano ka ba? Nakabatay ka sa mga lait para may binubunga ka? Di puta ka! Nadidiligan ka pala kapag dinuduraan ka. Nakaugat sa mga sinasabi para maging kakaiba. Kaya itong bunga ng marami, ay nako, pipitasin ko mag-isa. Pipitasin lang kita, pero mapaglamon sa'yo, wala na sa akin yun. Sa sobrang hinog ng galit mo, ang kakain sa'yo, ambisyon. Ang bunga ko, ako nagtarim, at ako na rin yung magkakarit doon. Iaangat ko yung karit, parang komunistang kampyon. Iretag ba yun? Ano yung mga facial expression? Habol ko pagbabago ngayon. Ako ay insurgent, kasi lipas na panahon ng kaharap ko na third gen. So bagong takbo na to. Yung finals paki-urgent para yung kuryente ni Sasuke dumaloy sa current. Oh, ina yung mga galaw-galaw na ganyan, no? Susano! Ina. Oh, current! Yeah. Bagong panahon, dapat maganda na impact. Hindi porke dugyot ka, pangit ka, ikaw ang mas hip-hop. Ang magandang lalaki kagaya ko, may trabaho mahirap. Kailangan ko mag-champion para guwapo na yung TV ng flip-top. Yes. Tayo sa hindi ko na maganon. Ay na, no? Gagon, lakas ng round 1 ni Bitrom. Talagang minama niya dito si Slackwon. Sobrang minama niya. Ano ba ang mga gusto kong linya niya? Ayun, yung maybe I can fix him. Yan. Dito nga pala yun, no? Dito sa battle nila na yun. Yung puta ka, nadidiligan ka pala pag dinuduraan ka. Yun, ang ganda nun. Naipasok niya. Halos lahat eh. Halos lahat tumama eh.
Kahit yung di porket mas dugyot ka, mas hip-hop ka, kailangan niyang manalo para gwapo na yung DP ng flip top. Tapos yun, yung parinig niya kay GL dito na yung kuryente ni Sasuke dumaloy sa Karen, tangina napakalakas nun. Siguro kung sa live ko napanood yun, nakakilabot yun. Ang dami niya magandang lines. Dito makikita mo pa lang kung sino yung mas lamang talaga Parang may tendency talaga manalo sa battle na to. Pero syempre, we never know that time. Baka mamaya, umabol pa si Slack 1 sa round 2, di ba? Pero grabe tong round 2 ni Vitro. Halo-halo. Pangungupal, bars, jokes. Pati yung mga paggalaw-galaw niya sa stage. Doon ako nakukuha ni Vitro I mean, isa yung sa kinakahanga ko as a fan niya. Yun, parang ganun. Talagang ino-own up niya yung space. Talagang gumagalaw siya. Tapos ang saya tignan nun. Ang ganda tignan nun. Tignan natin round 2, Slack 1. Ang inabawi talaga, Slack. Okay, game! Kuryente daw ni Sasuke, dadali sa current. Tangin mo aking ng pispis siya. Gago, hindi ka current. Si Poseidon nga, pinagbuhat ko ng mundo. Gago, Disney princess ka. Upal. Game! Bago ako magsimula, meron lang akong surprise quiz. Ay, dito pala yun, tangina. Dito pala yun, yung kay Paldogs. Tangina. Hindi, nakalimutan ko na. Nandito nga pala yun sa battle na yun. Hayop. Game? Sinong MC ng flip top ang kumantot ng PMC ng Modus na nakasagutan ni Bugoy tapos walang ganto? Anong walang ganto? Beatroom, July 2024? Or B, Beatroom, July 2024? Okay na? Ang sagot? Guwapo ni Beatroom, tangina. Tama, 2 beses mo siya kinantot ng July. Dito nga pala yun. Enggoy ka pala, ha? Tanginan to, kantutero ka pala. Ayaw mo pang umamin. So ang gusto mo palang palabasin yan mas magandang lalaki ka kaysa sa akin. Sige, tanungin natin yung mga fans sa babae. Kaninong mukha sa amin ang gusto nyong makita pag gising nyo? Kay Beatroom. Yung makinis ba na mukha ni Beatroom, mabobotigahan ko kayo. Nabobotigahan ako ni Slack. Bobotigahan ko kayo. Legit yung gago. Bibigyan ko ng isa na magtanda at alam ko magtitinong kayo na pag-usapang pogi, hindi lahat ng gwapo ay nagbibiro sa inyo. Pagdasal mo ngayong makalimot ako. Nakalimot na nga. Nakalimot na nga. May tanga na naman dumaan sa Bermuda kasi. Pagdasal mo ngayon makalimot ako kasi kung hindi, maaalala ko to. Kaso lang, paano mo ipagdadasal? 80s nga pala to. Nga pala tol, no? 80s nga pala. Kaya pala lahat ng relihiyon dinadali. Pero alam mo, sabi ni GL doon sa future, nabangga ka daw ng pare. Ang ganda ng pagkakakwento. Pagkalagpas, inatrasan ka pa daw, brother. Alam atang wala kang tatay, kaya binalikan ka ni father. Oh! Puta, walang tatay, binalikan ni father. Kung kupalan lang, malabo. Malabo mo akong matalo, oo, putang ina ka. Dahil ang pagtalo sa akin ay parang hindi pagtalo sa akin. Ang labo, di ba? Isa kang mongoloid, formang bagani na walang napatunayan, walang dating. Habang ipinaglalaban ng mga kasama mo yung mga hirap, andito ka sa plitap, nilalait yung squatting. Tangina, ang hirap mong intindihin. Contradict yung mga pinagsasabi, alam mo kung sinong matalino. Yung problema daw dapat nire-resolve, hindi ina-angle, pero panay problema ng bayan ang ina-angle mo rito. Kaya kung iyayabang ng mga tao ang isang Beatroom may ganap ng epektibo, masasagot kay kulang ang isang Beatroom. Tangina, dagdagan nyo to ng Vito. Tangina. Vito. Di ba apelido ni Beatroom yun? Francis Vito. Kaya kung iyayabang ng mga tao ang isang Beatroom may ganap ng epektibo, masasagot kay kulang ang isang Beatroom. Tangina, dagdagan nyo to ng Vito. Tangina. Vito? Ano? Si J-Clown, hinahamon ng putukan sa bundok, putangin ng trip yan. Gusto mo pala ng putukan sa bundok, ba't hindi mo hamunin yung bulkan? May nalalaman pang may ghostwriter siya, bagong sulat na inano ni Enigma. Ina ka. Hindi sa pagyayabang tol ha, ako, may ghostwriter talaga. Yeah. Ang saya nyo na naman.
Hindi, seryoso lang tol. Ano ba ang problema sa sulatan? Ba't big deal sa inyo yun? Ano ba ang problema doon, ha? May inagrabyado ba kaming tao? Meron ba kaming tinapakan? Anong sagot? Anong masama doon? Baka nakakalimutan mo si Michael Jordan at si Lebron hindi lang mag-isang nag-champion. Kago. Basketball yun eh. Kaya wala akong pakialam ano man sabihin ng iba dahil ang tawag doon teamwork, unity, pagkakaisa. Nakita nyo naman, mula round 1 hanggang quarters, nakikipagdigmaan. Ultimo si Rapian pagkatalo, hindi mapaniwalaan. Sa yung semi sana naganda ka, o gusto lang kitang balaan. Dahil sa squatter, manggagaling ang pinakamahirap niyong kalaban. Yeah! Parang pwede nang maging ano ni Slack1 yun, no? Pwede niya nang maging tagline sa squatter niyo makuha yung pinakamahirap na kalaban. O baka tagline niya na. Tagline niya na ba yun? Hindi ko tanda kung lagi niya binabanggit sa battle yun na. Hindi ko tanda. Ito, mas malakas na yung round 2 niya kaysa sa round 1 niya. Kuwang-kuha niya na yung momentum din ng crowd. Tangina, dito pala galing yung Paldogs quiz. Surprise quiz niya kay Paldogs. Dito pala yun. Nakakalimutan ko eh. Nasa battle nga pala na ito yun. Bali yung angle dito ni Slack, umikot sa contradicting si Vitrum. Kasi nilalait yung mga squatting at the same time, ayaw niya sa mga galit sa mahihirap, ayaw niya sa mga elitista. Pero dito daw, galit siya sa mga squatting. So yun, contradicting ka, kupal ka, parang gano'n. Lakas na ng round 2 ni Slack, lakas na. Tignan natin round 2, Vitrum. Ang inis, sumasayaw. Hoy, lumapit ka! Tangina, tinira ko si Paldogs! Nag-iimbento ng inupos! Wala ko sinabi. Tinira ko daw! Ah! Pero alam mo guys, ngayon, hindi na ako naniniwala dito. Parang nung una, naisip ko, baka totoong tinira ni Vitrum si Paldogs. Kasi yun nga, hindi naman binanggit ni Slack1 kung ano yung pangalan. Parang naisip ko lang din, sa bagay, obvious naman eh, na si Paldogs yung tinutukoy eh. Kasi kahit ako, hindi naman banggit ni Vitrum na si Paldogs. Confirm naman eh, kasi femsi ng Motos, tas parang may nakasagutan na ni Bugoy. Matik, Paldogs yun, di ba? Tas ako din kasi, di ba nga nung nakaraan, in-upload ko yung picture namin ni Vitrum together. Nagka-picture ako sa kanya nung live. Tapos, mga comment, sinasabi there's no way they don't ganto ganyan. Malabo daw na wala kaming ginawa ganun. Pero no. Wala talaga. So naniniwala na ako ngayon na hindi talaga ni Vitrum si Paldogs kasi nandun ako sa sitwasyon na yon ngayon. Akala nila ginawa kami ni Vitrum. No. Nagpa-picture. Sobrang bait ni Vitrum sa personal, guys. Kung anong kinakupal niya dyan sa battle, siyang kina-humble niya sa personal. Sobrang ang gaan ng aura. So ngayon naniniwala na ako na hindi niya talaga tinira si Paldogs. Hindi. Ano lang to? Hindi ko alam, baka pakulo niya para makuha niya yung reaction ng crowd, di ba? Tinira ko si Paldogs! Nag-iimbento ng inupos! Wala ko sinabi. Tinira ko daw! Nirime niya kasi sa infos. Paldogs, infos. Take 2! Yeah. Tinira ko lang si Paldogs! Nag-iimbento ng infos! Ikaw nga, tinira mo si Aubrey, bakit ka nagsiselos? Oh. Tinira mo? Tsaka, tinalo mo Minsan, sa battle, huwag kayo naniniwala sa mga angle-angle. Huwag kayo naniniwala dun. May mga fake angle talaga minsan. Kahit yung tinira ni Slack1 si Aubrey, kayo maniwala dyan. Ikaw nga, tinira mo si Aubrey, bakit ka nagsiselos? Tangina mo? Tsaka, tinalo mo si Rap? Ang laki na yung kasalanan! Tangina ngayon ko sana papakasalan yung ate ni Rap yan! Selos. Charis. Kaya ang bawi ko sa'yo dahil sinira mo ang aking marriage. Ang bawi ko, aanakan ko yung asawa mo sabay miscarriage. Papalag ka pa? Tangina mo, peste ka! Kasing guwapo ko si Sasuke, pero kasing kupal to ni Vegeta! Parehas kami laman ng kalsada. Siya bilang hasla. Kami mainit sa mata, pero ikaw nabagansya. Nahuli ako ng parak,
dahil sagad makibaka. Pero nakatakas, walang piyansa. Ngayon, sino ang tunay na gangsta? Yeah. Sino ang tunay na gangsta? Tanong yan, kababayan. Ang tunay na gangsta, yung binoto niyong magnanakaw sa halalan. Tas galit sa aktivista. Ayaw sa reklamong nalalaman. Ayaw sa reklamo, kaya okay lang pag binabata ka ni Shernan. Oh. Nung laban mo kay Plarider, tinurantado yung round mo. Wala nagawa, umiyak sa kanto. Sinamahan namin ni Carlo. Maangas ka sana kung wala kang tropa na mas gago. Pero para maangas ka, nung gabing umiiyak ka, ako pumunas ng mata mo. Ang ina, taga-punos ng luha mo, Vitrum, no? Ang inang yan. Maangas ka talaga nun. Namatay yung flashlight ko. Kaya medyo dumilim. Na mas gago. Pero para maangas ka, nung gabing umiiyak ka, ako pumunas ng mata mo. Pinunasan mata mo kasi ang pangit mo umiyak po. Pinunasan mata mo para sa panggagago sa'yo mamulat ka. Pero nakakagulat ka, nakakaumay pa. Tangina, kulay green yung luha niya. Pero personalan na, kahit kinompor ko tong bitch, para malaman ng tao, kahit nagalaban tayo, off-cam nagiging sweet. Yan lang, friend. Sa battle masakit, pero pagkatapos malasakit. Hindi na nagpapaka-homeboy ka kay Sherdan para gangsta shit. Takinan to, tuta sa grupo, wak ka na rapper. Sa asawa ayaw pa under, pero sa tropa may commander. Sa masamang utos ng samahan sinusunod para masabing gangster. Tangina mo, wala ang agrupo, ang meron ka mga master. Tangina, no? Sakit marinig niyan. Wala kang kagrupo. Meron ka mga master. Na yung mga kaibigan mo, no? Hindi ka tinuturing na kaibigan. Pero nag-exist talaga yan eh. Kahit in real life, yung sa mga circle of friends, meron talagang parang leader eh, ganun. Tapos meron, kung hindi man leader, merong parang napapag-iwanan sa isang grupo. Tapos sunod-sunuran, ganun. Yun yung sinasabi ni Vitrum dito. Sa masamang utos ng samahan sinusunod para masabing gangster. Tangina mo, wala ang agrupo, ang meron ka mga master. Para ano, no? Alam mo yun, para masabi lang na included ka dun sa grupo. Oo, included ka nga dun sa grupo. Pero ano ba yung role mo dun? Utos-utosan ka lang. Parang nilulunok daw ni Slack yung pagiging ganun. Ano? Ang angulo to. Ang galing ni Vitrum maisip tong angulo na to. Hassel! Kung tayo magkagrupo, ikaw sana pinuno, tangina. Pwede mo akong komportan, tapos papatsupain kita. Kaya talaga. Sumayaw pa. Boss! O di yun bakla! Tignan mo ka, ang angas talaga. Ganito yung itsura pa naging gangsta, yung kamukha mong si Shalala. Pero huli na ang lahat. Malabo na maging friends. Malapit ka na sa tournament to be one of the best. Tuloy ka lang sa battle para si Sherdan ma-impress. Nakakatawang kailangan mo pa ng title para galangin sa 3GS. Gago talaga. Pero huli na ang lahat. Kasi ang problema, riniresolba. Hindi inaanggel. Kaya yung rap lines laglagan B, para inayos na natin. Pero tuon to, ginamit mo sa akin. So baliktad ka na, brother. Ikaw na yung problema ang riniresolba, kaya meron na akong anggel. Baligtad na. Ikaw na yung problemang nire-resolba. Kaya meron na akong anggel. At meron tayong labat. Alam ko manapak ang iyong pakay. Pero sa 3GS, huwag na samahan, huwag ka dyang masanay. Handog ko lang kaligtasan, kaya mga tropa mo nadamay. Sa mga peking kaibigan, isasalba ka ng totoo mong kaaway. Yeah! Ito yung ano eh, ito yung maraming edit sa TikTok eh, na linya ni Vitrum. At ito, natatandaan ko to. Sa kami ng mga pekang kaibigan, isasalba ka ng totoo mong kaaway, something like that. Pero sobrang totoo nun, kasi minsan ng mga tropa natin, wala silang guts na real talkin ka eh. Unlike sa pagkakaaway mo, pagkaaway mo isang tao, real talkin ka eh. Sasabihin talaga sa'yo yung mga hindi mo gustong marinig, na hindi kayang sabihin ng kaibigan mo. Yun yung sinasabi ni Vitrum dito na sa kamay ng peking kaibigan, isasalba ka ng totoo mong kaaway. Ilaw na tayo. Huwag ka dyang masanay. Handog ko lang kaligtasan, kaya mga tropa mo nadamay. Sa mga peking kaibigan, isasalba ka ng totoo mong kaaway. Yes. Kaaway! Kasi kilit sa aktivista. Stupid mo, gagi. Tanga na, kamukha mo yung mga tropa ang nauhuli sa rally. Bagay kang aktivista. Huwag ka na gumangsta paslaki.
Bagay ka Slappy. magreklamo pag binaboy kita sa round 3. Grabe, sobrang salbahe ni Vitrom, no? Sobrang salbahe. Parang naawa tuloy ako kay Slack sa pinagsasabi niya dito sa round 2. Kasi kung ako yung nasa sitwasyon ni Slack, parang isipin ko, napapansin kaya nila na ganun ako tratuhin sa grupo na to. Tapos biglang ia-angle ni Vitrom sa kanya, no? Natangina, pansin na ginagawa ka lang ganun sa grupo na yon. Grabe, ang salbahe ni Vitrom. Ang salbahe talaga ni Vitrom pag sa battle. Nakakatakot. Nakakatakot yung mga pwede niyang sabihin. Bumawi na si Slack 1, makasari round 2 niya eh. Pero mas malakas pa rin yung kay Vitrom. Round 1 Vitrom, round 2 Vitrom. Tingnan natin round 3 ni Slack. Bawi. Ang lakas mo lahit na ito, no? Pangit daw ako. Tanginan to, di ko lang sinasagot. Sige, ngayon dito sa stage, paramihan tayo ng kinantot. Tangina ka? Ayop ka, ang bibig mo kasi walang preno. Papwet-pwet ka pa, puta, iba talaga mga trip ng Jackass eh, no? Ano yung Jackass? Round 3 game! Game. Game, babagalan ko lang. Napansin ko lang sa estilo ni Beat, ngayon, ang daming nai-impress. Kaso lang kapag tinira mo yung pagiging activism, auto-rebat, meron siyang defense mechanism-ness. Pagka naman tinira mo yung kabaklaan, sasalag, magmumura. Kapag naman hindi kanya magets, yung linya mo mapupuna. Eh paano yan? Yung linya kung Poseidon Atlas, baka sabihin direkta. Sumasablay accuracy. Kung meron kang defense mechanism, ang game plan ko ay alphabet, nagsiset from A to Z. Hindi porkit focus sa depensa. Ay meron ng concrete thinking. Kung walang gagawin lang yung depensa, kung yung mga letra armor piercing, kaya saksak lang ng saksak. Kung ikay nagpipiling na G. O saksak lang ng saksak, parang nagluko na USB. Ngayon binigyan ko ng saksak. So now that he might see na yung stab magpe-penetrate sa barrier na parang VIP. Oo, magpe-penetrate. Ultimo yung nasa likod nito, dami na kinokontrol. Ako tatagpas sa mga linya nito hanggang ang mga puppet strings ay magkaputol-putol. Putol-putol, walang connect. Ano, pupunahin mo na naman para magamit yung mga tao? Tanga wireless na kasi panahon ngayon kaya akala mo hindi yung konektado. Kaya kung usapang linya lang, hindi importante ang kable kung komportable ka sa yung sinasabi na parang sinat ka ng Black Manila dahil alam mong manunuot yung mensahe. Kahit na may Joker pa yung Denver o may Palu yung Leyte, ako ang kukontra sa mga bida na parang isa buhay 2021 Dark Horse, the Black will take the crown in Manila. Tangin na, lahat binuhos ko sa isa buhay. Crown. Black Manila, lahat binuhos crown. ko sa isa buhay. Kahit lagi sa baba nyo ako tinitignan. O binigay ko ang 100% o kahit yung 100% hindi ako binibigyan. Samantalang ikaw, sa pangungupal at sa pangingay ko'y lang nakilala. Oo, susosobrahan ka lang sa hype beat na parang Benji Rayala. Hype beat. Kaya kahit beatroom na yan, sa flip top, mataas na ang halaga. Pag ako tinoyo, Pinoy Posters, isang bulong lang babagsak ka. Wait lang. Okay, ano ko na, wait lang. Ayun na. Binabanggit niya na. Iniisa-isa niya yung mga clothing. Crown. Black Manila. Tapos sabi niya kanina, nasasobrahan ka lang sa hype beat. Hype beat. Ang suot ko ngayon, shoutout Papa Benji. Nasasobrahan ka lang sa hype beat. Nasasobrahan ka lang sa hype Vitrom. Iniisa-isa niya yung clothing eh. Tinatin paano to babagsak. Samantalang ikaw, sa pangungupal at sa pangingay ko'y lang nakilala. Oo, susosobrahan ka lang sa hype beat na parang Benji Rayala. Kaya kahit beatroom na yan, sa flip top, mataas na ang halaga. Pag ako tinoyo, Pinoy Posters, isang bulong lang babagsak ka. Nabanggit yung Joker, real jokes, yung hype ni Beat na wala ako, mga big man na nambablock na pagkakuha. Parang nabanggit din niya kanina yung A to Z. Connected din pala. Parang naano ko na yun A to Z. Connected kaya to kay Apex. So, sa clothing ni Apex, oo, connected nga. Babagsak ka. Nabanggit yung Joker, real jokes, yung hype ni Beat na wala ako, mga big man na nambablock na pagkakuha ko ng crown, lahat yan alam ko. Pero hindi ako titigil hanggang masungkit ko yung 100, hanggang yung title sa pangalan ko'y maging officially champ branded. Tangina, officially champ branded, kaya itong salamin, branded. Ngayon ay isa na lamang ganap na hourglass na kung saan ang nahuhulog ay ang sarili niyang abo. I am seconds away to the finals beatroom, mali ka ng inuurasan mo. Oy, sayote lang? Ano yun? Tapos na ba ito? Mamacita's oyster sauce. All you need, oy sulit. Time.
Mas bet ko yung ano, yung round 2 ni Slock kaysa sa round 3 niya. Pero malakas yung round 3 niya. Malakas yung round 3 ni Slock. Inisa-isa yung mga clothing. Clothing reference. Pero mas bet ko lang yung round 2 niya. Para mas kuha niya yung ano nun eh. Yung crowd dun eh. Tingnan natin. Round 3, Vitrum. Nag-shoutout pa ng clothing! Takin na, Leche Chong! Crown Manila, takin ng Tisang Chechemon! Gaga! Sino ba yung Jeje mo yung Crown Manila, gaga? Tsaka puro ka damit! Napakawak mo, pare! Ayoko ng damit, gusto ko ng hubad na babae. Pero siya talaga yon kasi naging tropa ko sa Slakwan. Okay siyang kainuman. Dami kong napupulot na angle kasi panay kalibugan. Na angle. Alam daw na kulot ng poke ni Aubrey. Ang lakas mo naman. Alam mo yung kulot ng poke niya? Alam ba ng asawa mo yan? Sinabi pa sa laban na sinubukan makantot. Di naman daw nabuntis, so hindi raw siya lagot. Kaya lang di mo naanakan, eto lang yung sagot. Kakasama mo kay Kairam, nahawaan ka ng baog. May kanta pa, get to make me do it. Get to make you do what? Mga minor i-date? At proud kang sa wife mo, yung love mo ay fake? Sa mga bars mo, mga minors. May kanta pa, get to make me do it. Get to make you do what? Mga minor i-date? At proud kang sa wife mo, yung love mo ay fake? Sa mga bars mo, mga minors na babastos sa take? Ina-idol si Kendrick, pero galaw mo pang Drake! Oh! Kaya wak, kalibugan. Yang, natipuhan. Wap. Ano yun, Slack? Fuck, kids, and you don't stop? Takin na ang sahol. Oplan bata patol. Oplan bata Ikaw patol. rason ba't nag-rhyme yung idol sa nagmamay ng minor? Inaaya sa eyeball, hindot. Tangin ng MC nag-i-improve pero mga trip niya hindi pa hinog. Tangin ng bata papatulan, minsan kahit lalaki yan. Kasi si Manuel last event, binigyan mo na sucker punch. Pili mo gangster yan, tangang-tanga ka na tol. May sucker punch, niloko asawa, tanginan to, sobrang traitor. Tanginan to, lahat ng bata sa larangan pinagtatakot. Pag batang lalaki masasapok, pag batang babae makakantot. Ngayon ka malalagot. Ako na yung kuya, sa akin ka magtatanda. Pag ako nagpakakuya para akong puts, patay ka sa akin, babala. Kaya, babala sa mga rapper na handang babala. Tangina, sasapukin ko na to. Babala sa mga rapper na nang mamanya. Tangina, kakantutin ko na to. Gago talaga. Ano? Get to make me do it? Getuhan ba gusto mo ba? Pas binaboy kita ngayon, Ghetto Dog Style! Gago. O diba? Binaboy ko sa round 3. Pinakita ko kung paano, G. Talagang binababoy ko ang eksena para ako si Andrew E. Putang ina mo, gago ka, binanggit. Tapos na ba yung ano dito? Hindi ko alam yung date nito eh, kung nirelease to eh. Kung tapos na yung Young Wanzaki dito eh. Di ba sinabi na bawal na banggitin si Andrew eh. Ang inang tapong ni Vitrum, binanggit pa din. Binaboy ko sa round 3. Pinakita ko kung paano, G. Talagang binababoy ko ang eksena para ako si Andrew E. Ako ang king of Tagalog flip-top. In the place to be. Di ka bagay dito, doon ka sa PSP. Liga ng mga MC. Liga ng mga MC. Ano, magka-champion ka pa, sir? Eh sa 3GS, kung usapang 3GS, marami na kayo nun, brother. Meron kayong finalist, may mga champion, may mga manyak, mga people. O diba, ang dami ng title? Isa kang 3GS na rapper. Mula sa forma, itsura, kalibugan, ginaya mo ba'y? Lahat sa kanila kinuha, pati mga audience na umay. Puta manyak, delikado sa mga bata, dapat sa'yo pinapatay. Kung si rapper ng ipok ng Pinas, ikaw ang lilja na buhay! Gago ka. O respeto sa tropa mo. Baka mag-aaral ka, tangina mo. Ang tamang tribute sa manyak na patay ay babuyin ang katawan nito. Gagamitin ko pa to. Kasi kawangis mo na to. Ibabangon ko yung kabaong ni Lil Jan para iambalo sa'yo. Naalala ko na. Kasi di ba,
Si Vitrom nga, fan ako ni Vitrom. Pinapanood ko yung mga podcast niya. Sinabi niya dito na etong pandadamay kay Lil Jon, di talaga balak yan. Parang niready niya lang yan in case na idamay ni Slack One yung mga tropa niya na recently namatay. Kasi syempre, kailangan may pangganti siya doon in case idamay yung mga tropa niyang namatay. Eh dahil parang nadala siya ng adrenaline, yung niready niya na para kay Lil Jon, pangganti. Nasabi niya na dahil nadala siya ng adrenaline. Tapos parang may masasabi siya dito na hindi niya meant to be sabihin, na parang parang mas masama pa yung nasabi niya. Wait lang. Tingnan natin kung ano yun. Nakalimutan ko na eh. Pabangon ko yung kabaong ni Lil Jon para iambalo sa'yo! Gago talaga. Ay na ba? Ayun, patay na ba? Gago talaga. Walang problema. Di niya daw sadya yun. Iba yung gusto niya sabihin eh. Tapos ang nasabi niya, patay na ba? Parang mas malala pa. Ay na ba? Walang problema kung yung tropa mong patay na sasama pa. Maging proud ka kagrupo siya. Parehas kayong masagwa. At kung tingin mo masyadong masama, wala kang utak, tanga. Kung meron kang puso ng kampyon, ako wala akong puso. Champion lang talaga. Time. Naalala ko nga sinabi ni Vitrom dyan, hanggang ngayon daw hindi niya pa mapanood tong laban niya na to. Slack One versus Vitrom. Dahil nga dyan sa nagawa niya na yan. Parang kinakain siya ng guilt. Tingnan natin yung score. Work na pala itong 11! May tag pa yung ano ni Enigma. Mag-i-spam beses para sa kanila pareho! Ay, ito ata yung nagalit si Sayad. 7-0! Advancing sa finals! Mag-iay tayo lahat para kay Vitrom! Yeah, 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 yeah! Ito yung naano si Sayad. Kinall out ni Sayad si Vitrom. Ito nga pala yun. Forward natin kay ano, sa judging ni Sayad. Ay, Shoutout kay Nico Manning, Raul Manila. Huwag kayo maniwala kay Vitrom, kupal siya. Huwag kayo maniwala kay Vitrom, kupal siya. Pwede naman siya manalo na rin na hindi na binabanggit si Lil Jon, pero ayun, solid yung finals. So yun, parang ang alam pa sinabi ni Vitrom dito, kinausap siya ni Sayad sa backstage about dun sa nangyari. Parang hanggang ngayon hindi niya pa daw mapanood tong battle na to. Mag-outro na ako guys, ang lilikot ng anak ko sa likod. Kung mabot ka pa sa part ng video na to, don't forget to like, share, and subscribe. Yun lang. Peace out.